Pagkatinig ng dilim. Si Badong ay hindi ordinaryong binata sa kanilang bayan. Sa edad na 28, siya na ang pinakamabilis at pinakamalinis na mga ngatay ng baboy. Walang hirap niyang naitatabi ang laman sa buto, ang taba sa balat. Pero ang talim ng kanyang kutsilyo ay kasing talim din ng kanyang dila pagdating sa mga babae. Badong, tama na niyang pambubula mo kay Aling Nena. Baka lalo lang tumaas ang presyo ng benta sa iyo. Biro ni Arman, ang matalik niyang kaibigan na laging kasama sa inuman. Brad, hindi bola to. Paghanga ito sa kagandahan. Sagot ni Badong, habang pinupunasan ng dugo sa kanyang mga bisig. Kasama rin nila si Glenn, ang pinakamatakutin sa tatlo pero laging sumasama dahil ayaw maiwan sa mga galaan. Isang Sabado ng hapon nabalitaan nila ang malaking kapistahan sa kabilang baryo, ang Sitio Magiliw. Brad, may balita ako, bungad ni Arman sabay akbay kay Badong. May malaking pista daw sa kabilang baryo sa Sitio Magiliw. Napatigil si Badong sa pagpunas ng kutsilyo. Sitio Magiliw, di ba yun yung baryong sikat sa Sabunga? Oo, at hindi lang yun, dagdag ni Arman. Nanlalaki ang mga mata. Sabi nila, walang katapusang alak daw doon. At higit sa lahat, ang tanyag na tindahan ng balbakwa na dinadayo pa ng mga taga-siyudad. Sumingit si Glenn, medyo nanginginig ang boses. Sigurado ba kayo? Narinig ko kasi sa lola ko. May mga kwento-kwento tungkol sa baryong Yal. Humarap si Badong kay Glenn, may mapangasar ng ngiti. Anong kwento? Na masarap ang balbakwa. Brad, huwag kang matakot sa mga kwentong kutsero. Ang mahalaga, may pagkain at alak. Pero Badong, protesta ni Glenn. Tama na yung pambubula mo, Glenn, biro ni Arman. Baka lalo lang tumaas ang presyo ng benta sa'yo kung malaman nilang matatakutin ka. Natawa si Badong. Brad, hindi mula to. Paghanga ito sa kagandahan ng buhay, alak, pagkain at babae. Nang matapos ang trabaho, sumakay ang tatlo sa kakarag-karag na tricycle ni Arman. Masaya silang nagkukuwentuhan at nagbibiruan habang tinatahak ang daan patungo sa Sitio Magiliw. Pero habang papalapit sila, napansin ni Glenn ang kakaibang katahimikan ng kalsada. Ang mga puno ng balite at kawayan sa gilid ng daan ay tila yumuyuko, tila ba binabantayan ang bawat strangherong papasok. Parang ang bigat ng pakiramdam dito, bulong ni Glenn patingin-tingin sa paligid. Humarap si Badong kay Glenn, asar na asar. Tumigil ka nga, Glenn. Ang bigat lang niyan ay ang gutom mo. Pero sa loob-loob niya, naramdaman din niya ang kakaibang lamig ng hangin. Isang lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa lupa mismo. Pagdating sa sentro ng sitio, nabuhayan sila ng loob. Makukulay na banderitas, malakas na tugtog ng budots at ang nanunuot na amoy ng nilagang baka at luya. Doon nila nakita ang pamusong tindahan at sa gitna ng usok ng malalaking kawa, nakatayo ang isang babaeng tila hindi nababagay sa dumi ng palengke. Si Lani. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi, ang kanyang balat ay parang porselana at ang kanyang suot na manipis na sando ay hapit na hapit sa kanyang hubog-gitarang katawan. Siya ang walker ng Sitio Magiliw, hindi dahil naglalakad siya sa kalye para magbenta, kundi dahil siya ang nag-iisang tinderang laging on the go at kayang dalhin ang serbisyo kahit saan mo gusto. Habang nilalantakan ni Badong ang mainit na balbakwa, isang matanda ang umupo sa dulo ng kanilang lamesa. Ang balat nito ay kulubot na parang tuyong dahon at ang isa nitong mata ay bulag. Huwag ninyong ubusin ang sabaw, mga anak, wika ng matanda. Ang lasa ng karne rito ay hindi galing sa baka. Napatigil si Arman. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Ang Sitio Magiliw ay dating tinatawag na Sitio Magiliw sa laman.
Ang mga nakatira rito ay marunong magtago. Ang magandang dalagang tinitingnan ninyo. Huwag kayong magpasilaw. Sa oras na tumunog ang kampana ng 2:00, ang ganda ay nagiging pangil. Tumawa ng malakas si Badong. Lolo, mangangatay ako. Araw-araw akong nakakakita ng dugo at laman. Kung aswang man yan, baka ako pa ang kumatay sa kanya at gawin kong litsyon. Binaliwala nila ang matanda, ngunit bago umalis ang lalaki, hinawakan nito ang balikat ni Badong. Ang kutsilyo mo ay para sa hayop na may puso. Ang haharapin mo ay hayop na walang kaluluwa. Gabi na at lasing na sina Arman at Clint. Si Badong naman ay abala sa pakikipag-flirt kay Lani. Hindi niya mapaliwanag pero parang may magnet ang mga mata ng dalaga. Badong! Malambing na tawag ni Lani. Gusto mo bang makita kung saan ko kinukuha ang mga sangkap ko? Espesyal ang timpla ko. Baka gusto mong tikman sa bahay. Kakait hanggang dulo ng mundo, Lani. Sagot ng lasing na si Badong. Inakala niya na ito na ang jackpot ng kanyang buhay. Hindi niya pinansin ang kakaibang talim ng mga ngipin ni Lani kapag ito ay ngumingiti. Naglakad sila palayo sa liwanag ng kapistahan. Habang palayo sila ng palayo, ang ingay ng budos ay napalitan ng huni ng mga kuliglig na tila nagbababala. Ang daan ay naging masukal. Napansin ni Badong na hindi man lang pinapawisan si Lani sa kabila ng layo ng kanilang nilalakad. At isa pa, wala siyang naririnig na yabag mula sa mga paa ng dalaga. Lani, parang ang layo naman ng bahay mo. Sigurado ka bang dito yon? Tanong ni Badong habang hinahawakan ang kanyang bewang kung saan nakasulukbit ang kanyang paboritong kutsilyo. Bilang mangangatay, mayroon siyang muscle memory. Nararamdaman niya kapag may panganib. Malapit na tayo, Badong. Nararamdaman ko na ang gutom mo at nararamdaman ko na rin ang tibok ng puso mo. Sagot ni Lani, pero ang boses niya ay nagiba. Naging paos, naging malalim, naging parang hayop. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang puno ng balete. Sa ilalim nito, may mga buto ng hayop o baka tao na nakakalat. Biglang lumingon si Lani. Ang kanyang mukha ay nagsimulang gumuho. Ang porselanang balat ay napunit at lumabas ang mga ugat na kulay itim. Ang kanyang mga mata ay lumuwa at naging kasing laki ng platito, nagnininingning sa dilim. Alam mo ba, Badong, mahilig din ako sa karne pero ayaw ko nang niluto. Gusto ko sariwa, gusto ko pumipintig pa. Ungol ng nilalang, sa isang iglap narinig ni Badong ang tunog ng napupunit na laman at nababaling buto. Ang katawan nila ni ay humiwalay sa bewang. Ang itaas na bahagi ay lumutang sa hangin. Ang mga bituka ay lumawit na parang mga ahas na naghahanap ng biktima. Ang kanyang mga kamay ay naging higanting mga kuko. Aswang, sigaw ni Badong. Ang kalasingan niya ay agad nawala, napalitan ng matinding adrenalin. Sinubukan siyang sakmalin ng lumilipad na kalahating katawan ni Lani. Mabilis siyang umiwas at nagtago sa likod ng malaking ugat ng balete. Dito niya napatunayan na ang pagiging mangangatay niya ay hindi lang trabaho, ito ay naging survival skill. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo. Akala mo ba matatakot mo ako? Pinanganak ako sa gitna ng dugo. Sumugod ang aswang. Ang mga bituka nito ay parang latigo na humahampas sa paligid. Nasugatan si Badong sa braso, isang malalim na kalos na agad nagpaagos ng dugo. Nang maamoy ng aswang ang dugo ni Badong, lalo itong naging agresibo. Ang bango ng dugo mo, mangangatay, parang baboy na bagong litsyon, hiyaw ni Lani. Ngunit nagkamali ang aswang. Hindi alam ni Lani na ang suot na jacket ni Badong ay may bulsa na puno ng pang-maintenance niya sa katayan. Kinuha ni Badong ang isang plastik ng asin at dinurog na bawang. Gamit niya ito para sa pag-marinate. Pero ngayon ito ang kanyang magiging bala. Sa susunod na pag-atake ni Lani, hindi umiwas si Badong. Hinintay niya itong lumapit nang bumuka ang malaking bibig ng aswang para kagatin ang kanyang leeg. Isinaksak ni Badong ang kanyang kutsilyo sa balikat nito at sabay saboy ng asin sa mga nakalawit na bituka. Isang palirit na nakakabasag ng eardrum ang pumailan lang sa buong sityo Magiliw. Ang aswang ay nag-apoy. Ang bahaging natalsika ng asin ay tila kinakain ng aside.
Hayop ka! Sigaw ni Badong habang patuloy na iwinawasiwas ang kutsilyo. Pinutol niya ang isa sa mga bituka na sumasabit sa kanya. Dahil sa tindi ng sakit, mabilis na lumipad pa itaas ang kalahating katawan ni Lani. Pilit na hinahanap ang kanyang ibabang bahagi para makatakas. Pero dahil sa dilim at sa lason ng asin, hindi niya agad ito makita. Tumakbo si Badong pabalik sa bayan nang hindi lumingon. Naririnig pa rin niya ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Ngunit hindi na siya nito nagawang habulin. Nang makarating siya sa liwanag ng plaza, bumagsak siya sa harap ni na Arman at Glenn. Simula noon, hindi na nakita si Lani sa sitio Magiliw. Ang tindahan ng balbakwa ay nagsara at iniwan na lang na nabubulok. Sinasabing may nakitang kalahating katawan ng babae sa ilalim ng balete. Tuyot na at puno ng uod dahil hindi na ito nakabalik sa kanyang ibabang bahagi bago sumikat ang araw. Si Badong naman ay nagbago. Hindi na siya ang mapaglarong chickboy. Tuwing hahawak siya ng kutsilyo, naaalala niya ang malansang amoy ni Lani. May malaking peklat siya sa balikat. Isang paalala na sa likod ng bawat mapanuksong ng ngiti. Maaring may naghihintay na kamatayan. Ngayon, kapag may nakikita siyang walker sa gabi, hindi na siya tumitingin sa mukha o sa katawan. Tinitingnan niya ang anino. Dahil ang tunay na aswang, walang anino kapag tinatamaan ng liwanag. Huwag po magpaluko sa panlabas na anyo. Ang tunay na ganda ay nasa kalooban. Ngunit ang tunay na lagim ay madalas nagtatago sa pinakamagandang maskara. Matuto tayong makinig sa mga babala at dahil ang karanasan ay isang guro na minsan ay naniningil ng buhay. Huwag pahuhuli upang laging updated sa bagong upload. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like ang bagong upload at mag-comment at pakiclick na rin ang share button.